O pag-usapan naman natin ito, mga ka-GP. Ito, matapos po magsalita ni BP Inday Sara doon sa pagtakbo ng Three Stooges sa Senate, ay nakita din natin yung pagsagot ni Digong. Diba? Sumagot si Digong na wag daw maniwala kay Inday Sara dahil talagang i-joke ka lang talaga nito, mga kababayan. Pero may sagot din si BP Sara after po magsalita nitong si Digong. Ayun. Pare-parehas na atang mga mambubudol to mga to. O panoorin natin mula simula hanggang sa huli. For the record, ayun, outro po. Yung tatlong presidente na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Wala ka Inday. Sus Mario, i-jamming kanya na gusto. Wala naman pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Tatay pati dalawang anak magtakbo ng... Ako, alam mo sa totoo lang, kayo ba naniniwala o nililito lang nila yung tao? Palagay ko ganito yan, mga ka-GP. Nagsalita si Inday Sara. Alam nyo, kung sa kwento at talagang percentage ng pagsisinungaling, mas maniniwala ko kahit papano kay Sara Duterte. Kasi minsan lang ito magsalita pero kahit papano nagkakatotoo. Nung sinabi niya na hindi siya tatakbo bilang presidente dati, kakalabanin niya yung tatay niya. Dahil ang tatay niya gusto siya maging presidente, di ba? Sabi niya, ayaw ko. Ako ay tatakbo lang bilang vice president. Si Apo Bongbong lang ang may karapatan, may karanasan at may kakayahan. Sabi niya ganon. So hindi po tumakbo itong si Sara Duterte bilang presidente, mga kababayan. Kaya galit na galit itong sila Digong. Kasi sabi nila may chance daw. So kung percentage ng paniniwala kay Sara ako, bakit mamaya malilinawan kayo po doon sa sinasabi ko? Kasi tingin ko dito, nadulas itong si BP Sara nung siya po ay tinanong. Dahil nga, sabi nga nila, leader na siya ng oposisyon. So pag magkakaroon ng mga Duterte doon sa Senado, ay mas lalakas yung kanilang puwersa. Kaya lang, mga kababayan, they are not expecting that Sara Duterte will tell yung kanilang plano. At akala nila, yung kanilang, yung plano na yan na pagtakbo ay magiging, kumbaga para sabi, magiging sikat. Diba? Magpapaangat sa kanila. Ayun pala, mga kababayan, parang sabi sa kanila ng mga tayo, pweh! Pweh! Duterte na naman? Pweh! Parang ganon. Kaya itong si Digong bumabawi na sinasabi niya itong si Sara Duterte ay hindi daw po totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Ay i-jibe ka lang daw niyan. Pag yung mga katanungan ay medyo hindi maganda, may pagkaloko-loko, dadaling ka raw, bibit-biting ka lang ni Sara. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, ang tingin ko niyan, masyadong naporsin natin kaagad. Kumbaga, nakita kaagad natin yung kanilang plano. 'Di ba? Kumbaga may plano ka, dapat ito kay kargada mo. 'Di ba? Trump card mo ito. Pero binuking ni Sara Duterte. So kailangan bawiin. O kung kayo tatanungin, sino paniniwalaan nyo? Si Sara o si Digong? Hindi, between the two of them lang. Diba? Ako mas papaniwalaan ko si Sara kahit papano. Dahil nakita ko na to na talagang merong mga sinasabi to na hindi niya po binabali, mga kababayan eh. Kaya lang masyadong madaldal, hindi nga nag-iisip. Ano ba? Ma'am, Auntie, hindi na ako balik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako.
Wala na akong panggastos, wala na lahat. Wala daw siyang panggastos, wala na sa lahat. Wala na lahat. Ano to? Paramdam ba to, mga kababayan, na wala na akong panggastos, tulungan niyo ako, China. Pondohan niyo ako, China, tatakbo ulit ako. Papaniwalaan niyo ba si Digong? Eh samantalang lahat ng mga sinabi nito mamaya iba na naman eh. 'Di ba? Ano sabi ni Bato? Bato, tirahin mo nga to. Loko to eh. Bato, tirahin mo nga to. Tirahin mo. Pero under my oath of office as president, yung pogo na yan, malinis yan. You are lying! Come again, sir? You are lying! Malinis yan. You are lying! Come again, sir? Oh, You are lying! Pero under my sinungaling ka daw, Duterte. Sabi ni Bato yan. Sinungaling ka daw. ang naiwan sa akin siguro yabang. Totoo naman yun. Mayabang talaga siya. Pero hindi totoo yung walang panggastos. Tama po kayo, Ray Baradas. Ang daming panggastos sa mautog. Tapos wala raw siyang panggastos. Tapos kunwari naninirahan dun sa luma niyang bahay. Diba? Oh, sasabihin hindi totoo, mga ka-GP. Nako, nagpapaawa lang yan. Kunwari wala na silang pondo. Pero it really contradicts to what really happened. Sino ba ang nagpapatakbo ng mautog? Di ba si Digong? Nahuli na nga yan kasi yung TAPS, sabi nung yung TAPS coalition, yung TAPS na organizer nila. Piruin mo, mga kababayan, wag na daw matuloy yung mautog, sabi daw ni Duterte. Oh, piruin nyo yan, ha. Isipin nyo, special guest of honor, diba? Guest speaker lang si Digong, pero siya ang nagpahinto ng mautog sa Bulacan. Kaya bang pahintuin ng guest speaker lang ang isang event? So ibig sabihin, sinungaling ka talaga, Digong. Ikaw talaga ang may pasimuno ng mautog. Alam mo, Tutsi, 413, this is my channel and this is my opinion. Diba? Complicity. Bakit? Diba? Opinion ko to eh. Ba't wala ba silang kinalaman sa mga bagay-bagay na yan? Kalokohan. Sasabihin nyo walang kinalaman si Digong sa pagdating sa mga krimen? Eh siya na nga mismo nagsasabi. Si Harry Roque nagsabi, oh, ang Pogo, may kinalaman yan. Ito ay nakakapagbigay ng cash resources sa ating presidente. Oh, nasan na ngayon? Nasan na ngayon yung sinasabi nyo? 8.8 billion? Yan lang ang kinita ng tax natin na nanggaling sa Pogo? Oh, at bakit nandun ngayon si Alice Go dun sa picture? Ba't sila magkakasama? Lakbay aral? Nasaan yung mga kasama dun? Naglalakbay aral lang si Mayora tapos yung kapatid niya? Huwag niyo akong gawing tanga kayo, ha? Diyos mio, Marimar. Pumasok po kayo doon sa ninyo kasi hindi nyo po ako kakayanin. Sorry po kayo. Hindi, okay naman kayo dito. Kaya lang kung ganyan po yung sasabihin nyo sa akin, talagang mapagpatol din po ako. Sorry. Pero hindi ko naman po kayo mamurahin. Di ba? Pero hindi po. Kaya ko po sinasabi yan, napaka-imposible na walang complicity dyan. Di ba? Yang mga baril, mga kababayan, yung sinasabi ng yung mga tao, isipin nyo po tingnan nyo, Tutski, para malinawan ka. Sabi nung una, kung wala talagang complicity itong si Digong at si Kibuloy, papaliwanag ko po ng maigi.
Sabi nila nung una, ang magiging administrator lahat ng kayamanan ng Kingdom of Jesus Christ kapag nawala at may nangyaring masama kay Kibuloy. Tama? Yun po yung sinabi nila. Pagdating po sa Congress, mga kababayan, dahil nga sinabi ito at on the record na sinabi yan ni Kibuloy, sinabi din yan ng SMNI. Diba? Ibinalita yan. Pagdating doon sa Congress, dahil nga po ang pinalalabas nila doon, ang mayroong, sabi nila, hindi na daw po nagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ itong si Kibuloy. So, what's the point na pag may nangyari sa akin, let's say ako si Kibuloy, ang magiging administrator ko, si Digong. Paano mangyayari yun kung sinasabi mo na ako ay hindi na nagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ? So nung tinanong sila ngayon sa Congress, anong sabi nila? Ay hindi pa po yun final. Kasi ang totoo po, hindi na si pastor ang may-ari ng kingdom. Ito po ay pinasa niya na po kay Marlon Acobo. So si Marlon Acobo, ang pag may nangyari sa kanya, saka lang po masasalo, magiging administrator itong si dating Pangulong Duterte. Yun po ang sinasabi namin. O, di ba? Huli na mga kababayan. Nung tinanong itong si Marlon Acobo, aba, hindi man lang marunong magtagalog, may interpreter pa. Not even English, hindi marunong magsalita. Paano mo ipapasa, mga kababayan, doon sa tao na yon ang pagmamayari ng kingdom? Tapos hindi marunong magsalita ng Tagalog. How he can communicate? Nakabase pa siya sa Dubai. Ano yung mga tao doon? Bisaya lahat? Kaya hindi nyo po kami maluloko sa mga sinasabi ninyo. 'Di ba? Ito naman ang sinasabi ko ay may opinion. Hindi ko po sinasabi agad na totoo. Pero base po sa ating mga nalalaman at pagkakabit-kabit ng istorya, connect the dots na lang. 'Di ba? Ay nako, gusto nyo maging technical masyado mga kababayan. Hindi mo kailangan maging rocket scientist dito para malaman mo na mayroong mga pagkakadugtong-dugtong yung istorya na yan. Sila na mismo yung nagkakamali. Sila na mismo yung naglalabas ng kanilang baho. Isa pang sinasabi ko kanina. Yung sabi niya, nagpunta si Alice Gu sa kanilang bahay dahil naglakbay-aral daw. Sabi ko nga, nasaan ang lakbay-aral? Wala naman mga tao na tauhan niya. Nung panahon na yan, hindi pa naman halal bilang alkalde si Alice Gu. Nasaan yung tao niya na naglakbay-aral, may estudyante ba? Wala tayong nakita. Ngayon, nagpapaliwanag itong si Digong. Sabi niya ganon. Yung Pogo, bla 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 bla, ang dami niyang mga sinabi. Yan ay okay yan, legal yan. Sabi niya ganon. Na ito ay talagang nakakatulong, especially in case of sunog. Tapos bigla nung tinanong na siya tungkol kay Alice Gu. Hindi ko alam yung Pogo na yan. I'm not even know that shit. Sabi niya ganon. What? Yari ka! Sige nga, mga kababayan, ano yan? Demensya? Ano yan? Nakalimutan, kasasabi mo lang kanina tungkol sa Pogo. Lahat ata ng pagpapaliwanag, ginamit mo na sa Pogo. Lahat ng mga sabihin natin, adjective, pinaliwanag mo na, ginamit mo na dyan para maipaliwanag mo lang yung Pogo, tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Hindi ko po sinasabi na ako ay matalino. Ang sinasabi ko po, kahit papano kaya kong pagdugtong-dugtongin yung sitwasyon.
Okay? At nakakaintindi naman po tayo kahit papano. Pero hindi ko po sinasabi na kaya kong talunin yung mga abogado. Ha? Pero lang dun sa mga abogago. Ay nako. Diyos mio, marimarsa na nga tayo mga kababayan. Diba? Nalito na ako dito. Okay. Balikan natin yung sinasabi ni Digong na wala na daw siyang power, wala na daw siyang pera, ubos na siya. Pero di ba may mautog pa rin? Alam natin, siya yung isa dyan sa mga sponsor ng mautog. Dahil napapahinto niya yung Maisog Rally. Di ba? Samantalang siya ay guest speaker lang. Ngayon, mga kababayan, Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Dilim walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ano ba eh. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pag dalawang anak magtakbo ng Senado. Ano gawin namin sa Senate? sa bagay, tama ka rin. Wala kayong gagawin sa Senate. Sa Congress ka, wala kayong ginagawa eh. Nanonood lang kayo doon ng TV. Pag wala nang pag-uusapan, pupunta ka ng SM. Di ba? Wala na. Pero ngayon, mga kababayan, di ba sabi niyang ganun, wag daw paniwalaan si Inday Sara. Eto ngayon, nagsalita yung kanyang anak. Mga kababayan. Anong sinabi ni Inday Sara Duterte? May mga bashers kayo. Okay lang yan, pasok kayo dito. Pero make sure naman na hindi ko naman kayo aawayin. Pero papatulan ko naman kayo sa argumento. Diba? Para sa panagbablog tayo na hindi ko kayang i-defend yung sarili ko. Wala na pag ganon. Uwian na. May nanalo na. Ito mga ka-GP. Ito po ang sabi ni Inday Sara Duterte. Sabi kasi, di ba, ni Digong, ulitin ko lang. Naniniwala ka kay Inday? Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro, iyabang. Saan ka nakakita? Nagsama-sama ang tatay, pati dalawang anak, magtakbo ng senador. Anong gagawin namin sa Senado? Sabi naman ni Inday Sara, nang makausap ko ang grupo ni dating Pangulong Duterte, sinabi nila sa akin na naghahanda na sila ngayon sa pagtakbo. Nang makausap ko rin ang aking kuya na si Pulong Duterte, sinabi niya sa akin na handa siyang tumakbong senador. Ipinaalam din sa akin ng mga tao sa paligid ng aking bunsong kapatid na si Basti Duterte na sila ay naghahanda o naghahanda na. Mga kababayan, sino ngayon ang paniniwalaan mo sa kanila? Diba? Sa akin ang datingan nito kay Duterte, sa tandang Duterte, kaya po niya sinasabi na wag paniwalaan si Inday kasi nga naunsyami na sila. Nakita nila na imbis na paangat yung kanilang mga bataan, di ba? Yung kanilang pangalan ay pabulusok. Ito sinasabi ni Sara Duterte. Yung mga tao ni Digong, sinabi tatakbo siya. 'Di ba? Sa bagay naman, tama, wag nang tumakbo. Takbo ng takbo, magtrabaho din. 'Di ba? At saka paano pa tatakbo yan, mga kababayan? Maawa naman kayo dyan, di na nga makalakad eh. Hoy, wala maasar sa akin ha. 'Di ba? Totoo naman eh. Tatakbo pa, hindi na nga makalakad. Baka patutoy niyan, hindi niya kanakayang hugasan eh. Sino ba naghuhugas dyan? Pag nakita ko kasi, nanginginig na sobra. Dapat yan pinagpapahinga nyo na lang. Huwag nyo nang patakbuhin. Diba? Lakad nga, ayaw na eh. Si Pulong, mga kababayan, tatakbo rin daw. Nakaw. Hindi nga nagpapapasok sa Congress eh. Diba? Hindi nga nagpapasok sa Congress. Tapos tatakbo bilang senador. Anong gagawin niyo dyan? Display? Kukuha lang ng pera ng taong bayan?
Tama, Rhea Baradas, binaha yung Davao. Inuna pa nila yung pagpunta ng Leyte, pamumulitika, di ba? Mautog rally. Pero ito, balikan natin yung sinasabi ni Inday Sara. Mga kababayan, kayo nang bahalang umusga. Sino nagsisinungaling? May basehan naman pala. Si Sara Duterte, di ba? Na narinig niya sa kanyang mga nakapaligid sa tatay niya, nakausap daw niya yung kuya niya, at yung kapatid din niya, ganun din. Oh. So, sinong paniniwalaan natin? 'Di ba? Kasi nakikita lang natin dito, itong isang side, totally hindi yan nag-uusap. Masasabi ko na hindi talaga sila nag-uusap ng masinsinan kasi may mga alitan din ata itong mga magkakapatid na to eh. 'Di ba? Kahit yung tatay nila, kaya medyo ang ginagawa nila, nagsalita yung anak, salag dito para hindi sila para kahit papano mapigilan nila. Dahil ang ginagawa nila, testing the water. Nung tinest nila na sinabi ni Inday Sara na tatakbo itong mga to, akala nila marami ang boboto sa kanila. Yun pala mga kababayan, marami ang umayaw sa kanila. Sinubukan pa nila ng Tacloban at Leyte. Kita mo, walang nagsipugpunta. Tapos nung ang nangyari sa Davao, ito talagang sasabihin natin, ibinibigay talaga ng pagkakataon, talagang nature na ang gumagalaw. Sabi, pupunta pala kayo dyan sa Leyte ha. Kami muna unahin nyo. Diba? May 51 billion pero hindi nyo kami inuna. Nagdala pa kayo ng relief dyan. Dito nyo dalhin yan. Sabi ni Ray Barada, sana ibalik ni Pulong yung 51 billion na nawala sa pondo ng Davao. Nasaan napunta? Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba mga ka-GP? Hindi pa rin po yan Pero darating ang araw na yan po ay kasi nung nakausap namin sila Representative Franz Castro, kulang pa daw po sila ng ng mga katibayan ata. Kailangan kasi fully equipped ang mga tao na to bago sila magsimula ng hearing. Pag may narinig na kayo na may hearing na yan, ibig sabihin kompleto na ang ebidensya nila. Sabi ni Daniel, kala nila 51 billion din ang boboto sa kanila. Kaya nga po akala nila 51 billion din ang boboto sa kanila. Malayong mangyari yun. Kasi tayo, 115 million lang tayo. Hindi, yung total ng voters ng Pilipinas. Di ba? Yung registered voters, 115 million lang. So, wala naman ako ang masasabi ninyo dito, mga kababayan. Sino nga ba talaga ang tunay na nagsasabi ng katotohanan? Si Inday Sara Duterte, yung kanyang ama, o talagang ginogoyo lang tayo ng mga Duterte na to? Pinaglalaroan lang tayo. Diba? Testing the water. Pero isa lang ang masasabi namin sa inyo. Hanggang ngayon, nakaupo pa rin ang presidente namin. Ha? July 2 na. Akala ko ba, hindi ninyo patatapusin. Diba? Sabi nyo, hindi nyo pa abutin ang July. At mapapaalis nyo na ang aming Pangulo. Wala naman pala Sabi pa ni Digong, magtrabaho ka. Magtrabaho daw mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Ito na nga lang yung lumalabas sa survey ngayon Sana ba yun? Meron ba tayong kopya? Ay, na lang pala yan. Bukas na natin yan. Okay? So ayun mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Salamat po at sana may natutunan po tayo o kahit papaano po sana natuwa kayo dito mga kababayan. Although may halong kalokohan din ang ginagawa ko, 'di ba? Just to kailangan may entertain lang tayong lahat. Pero kahit papaano naman, hindi ko naman nililigaw ang ating mga viewer doon po sa ating mga tinatalakay. May kinalaman pa rin. Nahaluan ko lang ng medyo kalokohan, 'di ba?
Ay talaga, nagbalik na si TP, Macaroons. Sa survey most brave si Sarah. Sabi ni Maggie de la Cruz, God bless everyone sa mamamayang mga mabubuting puso. Salamat po. At Jobs J. Clabawan, shoutout sa inyong lahat mga kababayan na. Okay po. At magandang gabi sa ating lahat. See you po sa mga susunod nating live stream. At sana po ay pakipanood din po muli ang ating mga replays once na ikinat po natin ang ating video. Bilang tulong nyo po sa aming mga vlogger po na pinapanood nyo na pro admin. At mag-ingat po tayo palagi mga kababayan dahil ngayon ay talagang simula na ng tag-ulan. No, huwag po kayong magpapakabasa at kung sakaling mabasa po kayo ay maligo po agad-agad. Maraming salamat at magandang gabi. Pagpalain po kayong lahat. Ma'am Corazon Doyogan, shout out.